At inilabas na nga ang Chapter 399 manga ng My Hero Academia. Ang chapter na to ay may title na Organic Alternation Current Lamp. At patuloy pa rin nagaganap ang laban ng All for One versus Armored All Might. So kung ready ka na, etra, let's go, umpisahan na natin. Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin sa unang panel ang pagkawasak ng mga gusali. Gamit ang Tentacle at Fluffy Sanction Cups na base sa mga quirks nila Mizo at Fluffy ay nagagawa ni All Might umakyat sa mga pader ng mabilis at malaya. So ang nangyayari nga dito ay nagpapahabol nga tong si All Might para nang sa gayon ay mas malaking oras ang masasayang ni All for One bago tuluyan itong makarating sa UA, kung saan nandun si Shigaraki na kasalukuyang nakikipaglaban kay Deku. Dito ay naghahanda na si All Might sa susunod na itong gagamiting pag-atake gamit ang Tailman at Shoto Cannon. Naisip niyang kinakailangan niyang gamitin ang lahat ng meron siya. Dahil kapag nagre-rewind nga daw ng mabilisan si All for One, ang ibig sabihin lang neto ay nakakatanggap ito ng mas malaking damage. Kaya naman, naisipan niya rin gamitin yung certain quirk na yon na malalaman nga natin to sa bandang dulo ng video na to. Sinabi ni All Might na nagkakaroon nga daw siya ng problema sa energy source ng kanyang suit. Kaya kung gagamitin niya yung final quirk o yung final na attacking yon ay hindi nga daw ito sasapat. Dito ay nagpakawala si All Might ng dalawang robotic birds na pinangalanan niyang Anima, na kung saan ay inutusan niya nga ito para kunin ang isang napakahalagang bagay para sa gagawin niyang pag-atake. Mula sa taas ni All Might ay biglang sumulpot si All for One at sinabi nito na tumatawa pa nga daw etong si All Might para lang ba daw tumakbo ng tumakbo. Alam na nga daw ni All for One yung binabalak na itong si All Might, kaya naman papalitan niya nga daw yung pagngisi nito ng purong paghihirap at hindi niya gagamitin ang buong lakas niya. Bali papatayin niya nga daw si All Might nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos nga neto ay biglang nagsulputan niya nga itong matutulis na bagay mula sa mga pader ng buildings at dito ay kamuntika na ngang tamaan si All Might. Bigla namang nag-boost pa itaas ang ating bida gamit ang jetpacks, ngunit pagkadating niya sa ere ay bigla namang bumungad etong dalawang halimo na may napakalalaking mga bibig. Sinabi ni All Might na napakasinungaling nga daw ni All for One. Sumagot naman ang isang to na ano nga ba daw ang ibig nitong sabihin. Dahil para sa kanya, baliwala nga lang daw yan sa level ng quirk na gamit niya ngayon. Dito ay sumugod na nga yung mga halimaw kay All Might at talaga namang kinakain ng mga ito ang bawat nadadaanan nila. Pagkatapos ng trash talk pa si All for One at sinabi nito na ano nga ba daw yung nangyari sa pagtawa ni All Might. Sinabi pa nito na parang nga daw isang gutless old fart ang ating bida. Dagdag pa niya na sa paggamit ng mga quirks ng mga estudyante niya para lang mapanatili daw ni All Might yung itsura niya, sa tingin ba daw neto ay kaya siyang protektahan ng mga ito? Makikita nga dito ang pagkasira ng isa sa mga tentacle na support item sa suit ni All Might. Ang labanan nga daw nilang ito ay naka-record at tinanong niya pa si All Might kung okay lang ba daw sa kanya yon, sapagkat ang lahat nga daw ay nanonood. Masasaksihan nga daw ng mga tao kung papaano niya papabagsakin ang kinikilala nilang simbolo ng kapayapaan. Dito ay sinulubong ni All for One si All Might na biglang nga itong lumabas sa kabilang pader. At dito ay talaga namang nakapatama si All for One ng isang matinding full blow rekta sa katawan ni All Might. At makikita pa nga natin na sumuka pa ng dugo ang ating bida. Sa panel ito ay biglang ipinakita yung larawan nito ni All Might, nakaparehas sa Kamino incident during season 3 ng anime. In regards nga yan dito sa sinabi ni All for One na yung apoy o liwanag nga daw na nakasindi sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Pero after na makarecover agad ni All Might, gamit ang quirk na Tailman Tail ni Ujiro, ay mahigpit niya nga itong pinaikutan at pagkatapos ay sinalampak pa dito ni All Might sa mismong bibig ng kalaban etong Shoto Cannon. Bago niya nga ito pasabugin ay sinabi niya na hindi nga daw talaga naiintindihan ni All for One ang lahat ng to. Ang mga tao nga daw ay tila kumikislap na mga nilalang. Kahit nga mamatay ang liwanag niya ay meron pa ding aako at patuloy itong sisindihan para nang sa gayon ay mabibigyan nila ng liwanag ang kadiliman. Sa panel na to ay nalipat yung eksena dito kay Naoyama kung saan ay kontrolado ni Kunida ang sitwasyon. Bali etong villain na to ay nanggaling sa Tartarus na isang serial killer at corpse collector. At isa nga to sa mga isinama ni All for One sa pagtakas niya during Tartarus Escape arc nung season 6 ng anime. Base sa nakikita natin mga idol, mukhang tinalo ng villain na to si Naoyama at Fat Gum gamit ang hindi pa pinangalanang plant quirk. Sinabi nga nito na hindi niya nga daw kailangan yung liwanag. Na obviously ay etong si Aoyama yung tinutukoy niya sapagkat yung quirk nga netong si Aoyama ay navel laser. 300 metro I guess mula sa UA kung saan nagsimula yung labanan sa pagitan ng pangkat nila Shigaraki at ng mga heroes. Maliban nga daw kay Aoyama, ang lahat ng 32 mga heroes na in charge para harapin ang mga natitirang villains ay natalo na nga daw. Nasabi naman ni Fat Gum habang nasa critical itong kalagayan na etong mga ugat ng halaman na tumubo sa loob ng katawan niya ay dahan-dahang kinukuha ang kanyang fat absorption quirk. At sa ngayon nga daw ay hindi niya nga ito kayang gamitin.
Dagdag pa nga dito ni Fat Gum na ipinapaubaya na nga daw niya ang lahat dito kay Aoyama. Sinabi naman ni Kuneda na hindi pa nga daw siya nakakita ng ganito kalaking bulaklak. And I'm sure dahil ito sa amount ng nakuhang fat ng halaman na to kay Fat Gum, kaya ito lumaki ng ganito. Ayon niya din dito kay Kuneda na once na magsimulang umusbong ang mga bulaklak ng isang halaman, ay magsisimula din sa pag-usbong ang iba pa niyang mga halaman. Ang mga ugat nga doon ng mga ito ay karugtong ng kanyang katawan. At wala na nga daw ibang pupuntahan ang traidor na si Aoyama. Habang hawak-hawak nito yung belt ni Aoyama ay sinabi nito na ang quirk nga din daw nitong Navel Laser ay walang silbi kung wala yung belt na nakakapag-control neto. Sobrang hina nga daw netong si Aoyama sa simula pa lang ng labanan nila. Samantalang etong si Kuneda ay patuloy lang sa paglakas habang tumutubo yung mga halaman niya. Dagdag pang sinabi ni Kuneda na parang isang kontroladong puppet nga daw etong si Aoyama. Dahil sa quirk nga daw na taglay neto na wala naman daw silbi. At kung siya nga daw ang papipiliin sa salitang maglalarawan sa buong buhay ng hero na to, ay walang dudang yung salitang nababagay sa kanya ay nakakaawa. Bali mga idol, ihahalin tulad natin yung quirk ni Aoyama dito kay Cyclops ng X-Men. Na kapag wala nga yung suot niyang Ruby Quartz Visored Monocle, ay hindi niya nakokontrol yung red colored beams na lumalabas sa mga mata niya. Dito ay biglang nag-flashback sa isip ni Yuga Aoyama, yung panahong niregaluhan siya ng mga magulang niya ng belt na ginagamit upang makontrol ng maayos yung quirk niyang laser. Originally mga idol ay quirkless etong si Aoyama nung bata pa siya. Pero dahil nga dito kay All for One ay nagkaroon siya ng quirk. Subalit yung quirk na natanggap niya ay hindi compatible sa katawan niya. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit hindi niya nga ito magamit ng maayos nang walang support item na belt. Sumugot naman si Aoyama sa sinabi ni Kuneda. Sinabi niya na yan din ang pagkakasabi niya dahil sa naging miserable niyang buhay dahil sa quirk na natanggap niya. Sa pagtawag nga daw ni Kuneda sa kanya bilang isang traidor ay naalala ni Aoyama yung mga nagawa niyang kasalanan sa mga kaibigan niya. Kaya naman ngayon ay mas determinado siyang makabawi at panatilihin yung liwanag ng bawat isa. Gusto niya nga daw kuminang sa mga oras na to na mas makinang pa kesa nung sa dati. So dito ay mapapansin natin mga idol ay nagsimulang maglabas ng napakalaking amount ng Navel Laser etong si Aoyama. At since nawala siyang belt para ma-erekta yung atake na to sa target niya ay hindi ito nakapatama man lang kay Kuneda. And out of nowhere ay bigla namang sumulpot si Hagakure at rinidirect na ito yung laser papunta dito ay Kuneda. Sa mga hindi pa nakakalam mga idol, si Hagakure ay yung babaeng invisible at ang quirk niya nga ay kayang mag-refract or mag-bend at mag-reflect ng ilaw na katulad ng glass o tubig. At isa nga ito sa mga principle kung bakit kaya niya maging invisible. So dito ay makikita natin na sinabi ni Hagakure kay Aoyama na hinihintay niya nga lang daw ang hero na to para nga dito sa malakihan nitong pag-atake. At gamit ang quirk niya ay inassist niya nga tong hindi makontrol na napalakas na laser ni Aoyama. Makikita natin na talaga namang sapul yung villain sa hindi inaasahang atake na yon. Hindi ko lang din alam ha kung pati si Aoyama ay nadamay sa sarili niyang laser. So base nga yan sa nakikita natin dito sa panel na to. So dito naman ay biglang nalipat yung panel pabalik sa laban ng All Might at All for One. At makikita natin dito yung dalawang robotic birds na tinawag niyang Anima at dala-dala nito yung parts ni Hercules. Correct me if I'm wrong mga idol ha, pero hula ko power generator to. Kung mapapansin natin yung Anima, may mga wires na connected malamang kay All Might para makapag-recharge ng power source niya. Sinabi dito ni All Might na wala nga daw siyang plano na magpatalo, kaya naman, tandaan daw ni All for One yung pangalan niya. Dito ay makikita natin nakapatama ng solid si All Might gamit etong atake na tinawag niyang Can't Stop Twinkling from the Sky. So parang laser nga din yung pinakawalan na napakatindi ni All Might. At dito nagtapos yung chapter na to. At may special announcement nga pala mga idol mula sa team ni Horikoshi na magkakaroon sila ng break next week kaya wala munang bagong chapter ang ilalabas. So gagamitin natin yung oras na to para makapag-upload ng mga behind chapters. And pasensya na rin po sa mga naguguluhan sa video natin. Bale, i-check nyo na lang yung playlist natin ng My Hero Academia. Makikita nga dito mga idol yung playlist ng MHA Season 7. Bali dyan ko nilalagay yung mga behind chapters after matapos ng anime. At dito ka naman sa updated chapters nilalagay yung mga updated na nangyayari sa manga. At bago ko tapusin yung video na to, ay dumako muna tayo sa video pagkatapos ng video.